Hi, hello mga mare, a beautiful day everyone. Bago ako magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat for having you here in my small channel. Hoping every one of you have a healthy life. It's me again, ang inyong lingkod, Kumaring Nusibian Mini Vlog. Another day, another work na naman tayo ulit mga mare. Dahil nagsipasukan na nga ang mga bata sa school, hito sisimulan ko na rin ang morning routine ko. Which is paghuhugasan itong mga pinagkainan at pati na yung mga ginamit sa pagluluto. At bago ako magsimula sa paghuhugas, syempre ibabalik na muna ang mga nandito sa dish drainer na pinaghugasan ko kagabi. Pagkatapos ay lilinisan ko na rin itong dish drainer na naninilaw na. More than 1 year na nga itong dish drainer sa akin mga mare na hindi ko pa inilit go. Kahit medyo hindi na nga ito kagandahan dahil mayroon ng part na naninilaw na. At hindi na nga kaya tanggalin ng blade. Ang kagandahan lang naman nitong plastic dish drainer ay hindi kinakalawang. Pero ang kalaban mo naman ay yung maninilaw kapag hindi ito malinisan ng isang linggo. Kaya para sa akin, much better na twice a week ito malilinisan dahil sa isang araw, 3 times a day rin natin pinaghuhugasan ang mga pinagkainan. O siya mga mare, dahil tapos ko na nga ito hugasan bago ko ilagay or ibalik, ay pupunasan ko lang muna dito sa paglalagyan ng dish drainer. At dito magsisimula na ang kumare ninyo sa paghuhugas ng mga pinagkainan namin. Bago ako magsimula sa deep cleaning dito sa maliit naming kusina, ay lilinisan ko na muna itong sink organizer rack. At syempre hindi rin papahuli ang sink na kailangan na ring linisan. Dahil naubos na nga ang tubig sa timba at marami pa akong paghuhugasan, kaya nag-igib na muna ang kumari ninyo. Pero hindi naman puno itong container dahil hindi ko naman kaya buhatin dahil sobrang bigat nga nito kapag puno. At pagkatapos nito ay paghuhugasan ko na rin muna ang mga ginamit sa pagluluto. Nga pala mga mare, yung 3-layer organizer tray. Pagkatapos ko niyang pagtatanggalin ang mga nakalagay dyan, pagkatapos na rin malinisan, ay doon ko na ito ilalagay sa store ni Mother din. Para na rin may paglalagyan ang mga kamatis, sibuyas at bawang. Dahil dito sa kusina, hindi nga siya masyadong gamit dahil wala namang nailalagay ng mga condiments for cooking. Ang nakalagay lang naman doon ay yung lagayan ng mga kutsilyo at pansandok sa kanin. At dahil mayroon na nga akong bagong pamalit sa paglalagyan ng kutsilyo at ng pansandok sa kanin, kaya tatanggalin ko na yung organizer na iyon, na para sa akin takaw sa space doon sa pwesto niya. At syempre bago ang lahat, bago ko ilagay ang bago kong gamit na paglalagyan ng pansandok at ng mga kutsilyo, ay maglilinis na muna ang kumare ninyo dito sa kusina. Lalo na sa pader na kung saan doon ko pinagsasabit ang mga sandok at iba pang mga gamit. At dahil tapos na nga ako magkukuskus sa pader na kung saan sobrang dumi, lalo na doon sa pinagsasabitan ko ng mga sandok na naghalo na talaga doon ang alikabok, sapot-sapot at pati na rin yung galing sa mantika. O siya mga mare, dahil tapos ko na nga paghuhugasan ang mga gamit, syempre papatayuin ko na muna ito sa dish drainer bago ibalik sa mga kanya-kanyang pwesto. At ito na nga mga mare ang organizer na ilalagay ko dito sa tindahan. At bago ko ito i-assemble, ililipat ko lang itong lagayan ng mga sigarilyo at yung plastic bag na may lamang tinapay na kailangan ng palitan ng bago doon sa bikiri kung saan doon bumibili si Mother ng mga tinapay. At ito na nga, ina-assemble ko na itong organizer rack. At pagkatapos ay agad ko na rin ilalagay sa bawat layer ang kamatis, sibuyas at ang mga bawang. At pinaghalo ko lang rin ang bawang at ang luya dahil kaunti lang naman ito. Lilinisan ko lang dyan gamit ang walis tambo sa paglalagyan ko nitong organizing rack.
At para tuloy-tuloy ang paglilinis ko, ilalagay ko na muna itong organizing rack sa ibaba para naman malinisan dito sa ibabaw ng istante dahil marami na ring mga alikabok. Dahil madali ang linis nga lang ang ginawa ko dyan, kaya pagkatapos ay lalagay na agad yung organizing rack. At ililipat lang rin sa pwesto itong chicheria. At syempre, lilinisan na rin dyan ang banda sa pinagdisplayhan ng mga soft drinks. Ganito nga lang ang tindahan ni Mother, maliwanag lang, hindi gaano karami ang paninda dahil kapos nga sa budget. Pero kahit ganun pa man, grateful pa rin ako dahil kay Mother. Dahil hindi niya ito sinusukuan, patuloy pa rin ang laban sa pagtitinda kahit kakaunti lang ang kanyang paninda. Kahit papaano naman ay nakakapagbigay ako sa kanya para sa tindahan niya. Pero iyon nga lang, kaunti nga lang. And that's all for today mga mare. See you sa next part nitong video. Yes mga mare, dahil may continuation pa po tayo sa deep cleaning natin dito sa kusina. Damo nga salamat. Bye!